Okay, thank you very much mga kaibigan, mga kababayan ko dito po sa Malaysia, mga Filipinos na who is working and residing dito po legally sa Malaysia, particularly dito po sa Sabah. Nandito na po ang mga latest developments na I'm going to give you tungkol sa Pilipinas, tungkol ang election, bago lang natapos ang midterm election sa Pilipinas, and dami din tayong mga istorya, busy-busy pa rin ang mga kaibigan natin, mga politicians natin, newly elected and those who did make it sa midterm election. So, good morning to all of you. Salamat pagi, salamat patang, salamat malam to all my followers dito po sa programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico. And today, dami tayong mga story-storya and we are going to touch a few topics po. Isa is yon reshuffle ng cabinet ni President Bongbong Marcos or BBM, and second is ang impeachment ni, sabihin natin, Inday Sara Duterte, which they are going to start ang formal hearing sa July 30, and tingnan din natin yon reaksyon ni Bongbong Marcos regarding ang resulta ng midterm election. Ang bigas, ang 20 pesos per kilo bigas, ano nangyari po? No? So, dito sa programa natin, I'm going to touch on these issues, and I will be supporting, I will give you some video clips po para kayo mismo po marinig anong mga sinasabi ang mga government officials natin, ang mga politicians natin. Now, to start with ang programa natin, let me share with you ang latest developments tungkol to sa reshuffle or revamp ng kabinete ni BBM, ni Bongbong Marcos Jr. Na according to the ABS-CBN network, ito po ang balita na I would like to bring to all of you. President Ferdinand Marcos Jr. retained his economic managers and revamped the leadership of several agencies after he asked all his cabinet secretaries to tender courtesy resignation. Sabi ang Malacanang kahapon. If you notice, lumabas na itong storya po na tungkol ang courtesy resignation. Sino-sino ang na-retain po as a cabinet secretaries? Sana all, no? Sana all. Some people are saying, change, total revamp na talaga po ang secretary ni Bongbong Marcos, ang kabinete ni Bongbong Marcos. Now, Marcos will keep the following cabinet secretaries in his economic team, said Executive Secretary Lucas Bersamin, Trade Secretary Maria Cristina Roque, Finance Secretary Ralph Recto, Department of Economic Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan, Budget Secretary Amena Pangandaman, Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Go. Ito po, these are the people that na-retain po sa cabinet ni BBM. He or si Marcos communicated to me na I have his full backup for as long as I wish to work for him. Ibig sabihin, si Lucas Bersamin retained din po, no? Retained din as Executive Secretary ni Bongbong Marcos. Antonio Manuel Revilla Lagdamea, the permanent representative of the Philippines to the United Nations, has signified his desire to retire after many years as Ambassador Bersamin said. He said Lagdameo would be replaced by Department of Foreign Affairs DFA Secretary Enrique Manalo effective August 1. Foreign Affairs Undersecretary Maria Teresa Lazaro will replace Manalo as head of DFA. Meanwhile, Environment Secretary Maria Antonio
Yulo Loizaga will be replaced by Energy Secretary Rafael Lotilla. So ito ang casualty. Loizaga will rest for a while and may be given a cabinet position in the future, Benjamin said. Engineer Ramon Aliling will be the new Secretary of the Department of Human Settlements and Urban Development, replacing Jerry Acuzar, who will be Presidential Advisor for Pasig River Development. Aliling was a former DHSUD Undersecretary and was in charge of the Pambansang Pabahay para sa Pilipino and a project revitalizing the Pasig River. He is the current president and CEO of Jose Aliling Construction Management Incorporated. Excuse me. Bersamin said Acuzar's removal from the DHSUD was not due to corruption or underperformance. Acuzar's failure to meet his high target of 1 million housing units per year was due to obstacles that were beyond government control, the palace official said. To us, sabi niya, to us now because of results of the election, it's time for the president to take him out there and bring another one who might make a better performance. Ganyan ang tingin ni President Bongbong Marcos. Yan po. The thing that I noticed dito po sa mga reappointment and sabihin natin removal of cabinet secretaries ni BBM, no? I noticed that sabi ni Bersamin na there is still a possibility that itong mga tao removed from their position baka ma-reappoint pa rin sa ibang lugar o isang departments. So, ito na po. Ang sabi ng mga ibang tao, ang mga masa, na sana po i-revamp and never put them again sa posisyon. So, sabi naman ang palas na walang corruption. Kung sakali ang basis ng presidente na itong tao, itong secretary is involved sa corruption, it has been the policy of BBM na immediate removal. Yun po. And expected din po more announcement, mga kababayan natin dito po sa Sabah. I want to inform you that next week, most likely by Wednesday, tapos na ito, they are going to, or ang palace will be announcing the full list of the new cabinet secretaries of BBM or si Bongbong Marcos Jr. Let's see po sino-sino ang mga bagong mukha, ang new faces in the cabinet of BBM, and sino po na taksil removed from the post. And we hope na itong mga bagong secretaries will do their job as expected from the public. Medyo na ito, medyo critical na. Last 3 years na lang ito ni BBM, and so far the previous or the past 3 years po hindi masaya ang Pilipino tungkol sa performance ng Marcos administration. So if you notice, some of you maybe already saw it or heard it, ang interview ni Ka Tonying, Ka Tonying is a major personality dyan po sa Pilipinas. He managed to interview
one-on-one si President Bongbong Marcos and us ang mga observations, statements niya, how we feel about the result of the midterm elections. And because of the result of the midterm election, ganito po nangyari, he decided to order ang courtesy resignation ng lahat ng mga cabinet secretaries niya or secretaries ni Bongbong Marcos. Let me share you itong footage. I portioned the footage of Ka Tonying interviewing si BBM the other day. Busy po itong week po, after the midterm election, busy po ang mga media men, ang mga politicians, busy po regarding the result of the election, and at the same time ang mga comments ng mga media who ask ang mga comments, observations, and reactions from the politicians. So, nandito po ang interview ni Katunying sa programa niya Dos por Dos dyan po sa Maynila. Let's listen to this video clip. Mabuti naman. Anong realization nyo na ganito po ang naging resulta po ng eleksyon? May kinalaman po sa administration slate. Para sa akin, I have two conclusions sa election. Una, nagsawa na ang Pilipino sa politika. Sawan-sawa na sa politika. Ang mensahe sa amin lahat, hindi lamang sa akin, hindi sa aming lahat, tama na yung pamumulitika ninyo. At kami naman ang asikasuhin ninyo. Tama rin naman. Yan naman talaga ang dapat natin ginagawa. Kaya mabuti. Tapos na yung eleksyon, tama na yung politika. Tama na yung politika. Magawin na natin lahat ang kailangan gawin. So, nagsawa ang tao. Ano po yung pangalawa? Yung pangalawa, disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Hindi nila nararamdaman at masyadong mabagal ang galaw ng pagbubuo ng mga project na hindi pa nila maramdaman. Palagay ko ang nangyari dyan. Dahil nung bago akong upo, sabi ko ayokong mangyari na business as usual. Dahil walang mangyayari sa Pilipinas. Hanggang doon na lang tayo. Hindi tayo aalsa. Sabi ko, kailangan natin baguhin ito. Kaya tinignan ko yung malalaking mahihirap na proyekto na long-term ang magiging effect. Yun ang trabahuhin natin. So, tinatrabaho namin. Kaya lalaki na yung mga project na ginawa namin priority, yung mga tourism, yung mga health, yung mga puro malalaking proyekto. Ang problema sa malalaking proyekto, di ba, transportation, medyo matagal Matagal talaga. Kahit na super efficient, walang problema, tama, hindi nagka-problema. Matagal talaga yan. Isipin mo, yung subway, huhukayin mo yung para makadaan yung tren. Matagal yun, matatapos yan. Tapos na ako, matagal na akong tapos. Pero sabi ko, kailangan magawa natin ito. Kasi kung hindi natin gawin, paano na, hanggang dito na lang tayo. Kailangan gumawa tayo ng bago. Ang nasa isip ko, may magandang kasabihan, if not us, who? If not now, when? Kailangan gawin na natin. Ngunit, ito talagang na-realize ko, na hindi natin nabigyan ng sapat ng atensyon yung mas maliit na bagay, yung para maging masagbaginhawa ang pang-araw-araw ng buhay ng tao. Yung pila sa tren, yung traffic, yung mga ganyang klase, para naman mas maginhawa ang buhay ng tao. Kasi iniisip ko, hindi, pag pinaganda natin yan, gaganda rin. Anong gagawin natin ngayon habang inaantay natin? Anong gagawin natin ngayon? Yun ang talagang bibigyan natin ng atensyon ngayon. Okay, yan po ang statement ni BBM. Why only now you realize na tama na ang politics po, itong mga proyekto po. Bakit ngayon lang po? You have been there for 3 years na, no? Bakit ngayon lang you realize, you saw
na mahirap itong mga projects, it will take time. You see? If only you followed ang build projects program ni Tatay Digong, this is my personal opinion. Kung may continuity lang po itong mga problema natin sa LRT ka o transportation problems natin na pila ang mga commuters, no? If you only continue the project of Tatay Digong, siguro po, no? From time ni Tatay Digong, he proposed, he introduced itong mga proyekto, malaking proyekto para sa Pilipinas, para sa transport problema natin po. Siguro, ngayon, halfway na tayo or malapit na natapos ang mga project. But unfortunately, ang presidente natin, no, I'm not against him lah, but I'm so surprised only to hear na ngayon lang po na-realize siya po na tama na ang politiko, tama na, galit na ang mga Pilipino, disappointed na ang mga Pilipino po. Ngayon lang. Ngayon lang. So sayang. But anyway, it's better late than never. Better late than never. Proyekto ang explanation ni BBM. Explanation ni BBM. Matagal daw po. Yes, matagal. Big projects, matagal talaga yan po. But if only mga bridges, mga proyekto ni Tatay Digong, if only you continued itong LRT problema natin, you stop it, no? Kung natuloy mo yan, ang proyekto ni Tatay Digong, siguro po, maganda na ang, or nabawas-bawas na natin ang problema ng mga commuters dyan sa Pilipinas. Anyway, nandito, another portion of the interview of Tonying kay BBM. Let's listen to this. Yung kabinete lahat, sinasabi ko, ito yung mga importante. Kailangan umpisahan natin ito. At kahit wala na tayo dito, nasa lagay na yan, na tuloy-tuloy na yan. Kailangan ng talagang tapusin. Yun ang talagang iniisip ko. Ngayon po ba, meron pa rin kayong countdown ng natitirang mga araw niyo sa Malacanang? Araw-araw. Pumapatak yung Yung metro. Anong nararamdaman niyo kapag napapagtingin ko 1,130 plus days na lang? Ano pong nararamdaman niyo pagka gano'n? Ganon din, mula nung umpisa, kailangan natin madaliin to. Ba't ang bagal? Ba't wala pa? Bakit hindi pa magawa? Binibiro ko nga yung mga mayayamang kong kaibigan, yung mga malalaking taipan. Sabi ko, naiingit ako sa inyo dahil kahit napakalaki ng korporasyon ninyo, nahawak ninyo, pagka inutos ng CEO, ng boss, tapos na. Pagka ako nag-utos, marami pa akong kukumbinsin. Sabi, dito sa gobyerno, pagka meron ka naisip na bagong initiative, bagong idea, siyempre ilalapit mo dun sa rank and file, di ba? Para ito, implementin nyo ito. Naku, ang sagot laging pumabalik, ay sir, hindi pwede yan. Baka makuha kami, Tuturin naman. Dahil patong-patong ang mga batas natin eh. Kuminsan, contradictory, lahat ng tao masyadong maingat. Which is okay na maging maingat. It is okay na magkaroon ng checks and balances. Pero wag naman maging paralysis sa bureaucracy. Nararamdaman ko po sa inyo yung frustration nyo, no? Na may gusto kayong gawin pero hindi nyo magawa. Pasensya na uli kayo, tatanungin ko lang itong tanong na to. Masyado raw kasi kayong mabait. Marami nagsasabi sa akin yan. Anong gagawin ko? Baging masamang tao. Hindi. Okay, yon. Yon ang reply ni BBM sa mga questions ni Ka Tonying. Mga questions ni Ka Tonying. So, I still believe, kung only na-adopt si BBM ang Build project ni Tatay Digong, I hate to compare, no?
But this is realities, no? Kung na tuloy lang yan po ang mga proyekto ni Tatay Digong, so siguro po, ngayon medyo okay na ang Pilipinas, nabawas na po ang mga problema natin sa transportation, sa mga ibang sektor pa rin po, no? Sayang, hindi na and it's only now that the President is talking that kailangan i-speed up natin ang mga proyekto. Speed up natin ang mga proyekto. Kayo po, what do you think? What do you think? Tama ba ang anong sinasabi ni BBM or President Bongbong Marcos or ano? But I will leave it to you. Kayo na bahala po. But for me, this is what I feel, no? Na too late the hero. But anyway, it's better late than never. Better late than never. Now, nagtanong din si Katonying kay Presidente Bongbong Marcos Jr. tungkol yon na programa ng gobyerno. Programa ng gobyerno ang 20 pesos per kilo rice para sa mga Pilipino, no? And nag-umpisa ito po, target province nila po ang Cebu. Now, what's the latest developments or ano ang sagot ni BBM tungkol sa question ni Katonying regarding itong 20 pesos per kilo program? Nandito po, let's listen to this. Tatanungin ko po kayo, nilaunch niyo po yung 20 pesos na bigas bago mag-eleksyon. At ang sinasabi na iba, ako, hindi sustainable yan. Patsi-patsi lang yan. Hindi maitutuloy ng gobyerno yan. Unang tanong ko po, ba't ba ngayon nyo lang ginawa yun? At pangalawa, hanggang kailan ba ito? Baka nga patsi-patsi lang po ito. Sige. Ang tanong, bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang? Kung kaya nyo palang gawin, ba't di nyo ginawa noong 2022 o noong 2023? Dahil hindi namin, noong 2022, 2023, hindi pa namin kayang gawin. Bakit? Ang key dyan ay yung production. Kaya patayo namin ng irrigation, ang dami naming dam na ginawa, ang dami na namin pinamigay na makinarya. 2023, ang ani ng palay sa Pilipinas, pinakamataas sa kasaysayan ng Pilipinas. Nalampasan pa yun noong 2024. Kaya sa production, dahan-dahan, inaalalay natin. Bakit ngayon lang na tayo nagbibigay ng tulong sa produksyon? Dahil ang Pilipinas, ang mga opisyal na spoiled. Basta't import lang ng import. Tapos, yung importation yan, illegal and legal. Ang katotohanan, ang nakita namin, ang pang-control doon sa presyo ng bigas ay ang smuggled na bigas. Kaya nag-hoard. Yan. Ang una nga, kung titignan ninyo, ang isa sa una namin ginawa, nag-raid kami ng mga warehouse. Ito ang pinakamalupit. Sinabi namin, ba't may ganito? At hindi na iniintindi, basta puro ang import natin. Dahil ang nag-i-smuggle, mga official din ng gobyerno. Kumikita sila. O di bakit nila papalitan? Sige, pasok lang sila ng pasok. Hindi nila iniintindi ang production. Hindi na iniintindi yung sistema. Hindi nila iniintindi ang presyo ng palay, ang presyo ng bigas, ang kikitain ng magsasaka. Wala. Kailan po itong mga nag-i-smuggle? Ito yung nakita namin. Nung pag-upo, meron talagang ganyan. Nung inipit namin yung mga smuggle at riniraid na namin yung mga warehouse, nabawasan yung supply. Kailangan namin ayusin yung NFA. Lahat yan, yung mga changes na ganyan, hindi ganun kasimpleng gawin. May batas na kailangan palitan, meron mga taong kailangan palitan, ibang konsepto na. So, ngayon lang namin nabuo lahat. Mr. President, ang isa pa pong importante sa tao, kalusugan, di po ba? Meron naman ang kung anong na... Okay, ano pa sa palagay ninyo po? Do you agree with what Bongbong Marcos just stated or mentioned during the interview with Katonying? Kayo na bahala. Kayo na bahala. Anyway, let's move on. Another footage po regarding corruption. At tanong sa kanya tungkol sa issue ng
corruption dyan sa administrasyon ni BBM. And let's listen itong reply ni BBM kay Katonyeng. In relation to anti-corruption effort. Sa nakaraang 3 years, basta't may report kami na validated, tanggal yan. Hindi na namin ina-announce, pero tanggal yan. Kadalasan. Marami na talagang, pero hindi na namin pinag-usapan kasi gulo na naman eh. Basta umalis ka na. Kundi kakasuhan ka namin, kukulong kita, umalis ka na lang. Marami-rami na rin. Sir, ang lagi sinasabi, I am resigning due to health reason. Parang binibigyan niyo pa ng graceful exit eh. Hindi tuloy natatakot yung iba na gumawa eh. Pero ang gagawin natin, performance review. Maganda naman ang takbo, pero performance review. Para ito yung target natin, pati natin naabot. Nakuha natin. Ito, overpriced na naman. Ito yung ganito, ganyan. All of these things that, performance review, titignan namin bakit mabagal ang baba ng serbisyo. Ano yung gagawin natin para pabilisin. Yun ang importante. Sir, wala ba kayong sisipaking gabinete ngayon? Kasi marami pong, parang the people are lusting for blood eh. Parang ganun po eh. Yun yung pinag-uusapan natin kaninang baka dapat. Wey! Ganon ba? So, kayo, mga kababayan ko dito po sa Sabah, mga legally working and residing dito po sa Sabah, anong say ninyo po itong mga statements ni Bongbong Marcos? I'm not trying to discredit him, but I'm not happy with how he is answering ang question ni Katonyeng po. And disappointed din ako, to be frank with you, disappointed din ako po, disappointed ako po sa mga issues. But anyway, let's go back to another issue. Yon sabi ni Bongbong Marcos, yon evaluate daw ang mga performance, and dahil dyan po na order siya yon na courtesy resignation ng mga cabinet secretaries niya po. So, nandito po ang footage I'm going to share with you regarding itong issue ng cabinet reshuffle. Cabinet reshuffle. So, let's listen to this po. Cabinet reshuffle. Anunsyo ng Malacanang ang ilang bagong miyembro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan ay matapos na nagsumite ng courtesy resignation ang 52 opisyal ng Marcos administration batay na rin sa panawagan ni PBBM. Kabilang sa itinalaga si Engineer Jose Ramon Ping Aliling bilang bagong kalihim ng Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD. Kapalit ni resigned Secretary Jose Jerry Rizalino Acuzar na itinalaga naman bilang Presidential Advisor for Pasig River Improvement na may ranggong Secretary. Papalitan naman ni Foreign Affairs Undersecretary Maria Teresa Lazaro bilang kalihim ng DFA si resigned Secretary Enrique Manalo na itinalaga bilang Ambassador sa United Nations. Tuluyan namang sinibak ng Pangulo si resigned DNR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga dahil sa madalas na pagbiyahe sa labas ng bansa. Papalitan siya ni Energy Secretary Rafael Lutilla. Idiniin ni Bersamin na hindi nakatugon at nakulangan ng Pangulo kaya tinanggal at inilipat ang mga nasabing opisyal. I don't know how fair or unfair that perception is na mas malimit siya sa labas ng bansa. Yun ang recurring na pinapadating sa amin. Hindi naman tinanggap ni PBBM ang courtesy resignation ni Bersamin kasama ng 5 economic managers ng Pangulo. And just this morning, he communicated to me that I have his full backing for as long as I wish to work for him. Anya, mananatili sa kanilang pwesto sina DTI Secretary Cristina Roque, Budget Secretary Amina Pangandaman, Finance Secretary Ralph Recto, DepEd
DEF Secretary Arsenio Balisacan at Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Go. Sinabi ni Bersamin na inuna ng Pangulo ang assessment sa kanyang economic team. Dahil sa kahalagahan ng economic team sa buhay ng ating bansa, yan po ang unang inaksyonan ng ating Pangulo. Hindi naman itinuturing na kabiguan ng Pangulo ang pagtatalaga niya sa mga miyembro ng kanyang gabinete na hindi nag-perform at nakapag-deliver ng maayos. Tiniyak ni Bersamin na sa lalong madaling panahon ay inaasahang mararamdaman na ng taong bayan ang maayos at magandang serbisyo matapos ang shake-up sa gabinete ng Pangulo. Ikaw ba, pag meron kang niligawan, alam mo ba na may mararamdaman kagad, wala nang iba eh. Kung ang trabaho mo ay mag-deliver ng tinapay, deliver ka ng masarap na tinapay. Ganun lang. Hindi naman pwedeng, bukas pa. Binueltahan naman ni Bersamin si dating Executive Secretary Vic Rodriguez sa pahayag nito na mismong si PBBM ang problema. And pasensya na po if I have to ask this, di daw po ba ito parang pampapogi lang sa public? Ay, alam nyo, mahirap naman na sabihin nyo kung ano ang dapat, hindi na kailangan na mag-courtesy resignation. Ilagay ninyo ang sarili ninyo sa aming pwesto. Kung tamaan mo yung isang tao, ano ang lalabas na mukha mo? Alam mo si Vic Rodriguez, daldal ng daldal yan. Do you listen to him? Why was he taken out of the office? Wala pa siyang 3 buwan. Gusto niya makipag-away, wag na. Eden Santos. Okay, yan po ang reshuffle ng cabinet ni BBM. Sana all, sabi ng mga tao, sana lahat ng mga kabinete i-reshuffle na po. Change and cabinet and let's see anong what will happen. So sa ngayon, lumabas na po kung there are some will be retained but more announcement will be made next week. Hopefully hanggang Wednesday po we will be able to see the full list of the new cabinet secretaries of Bongbong Marcos. Alright, let's go to the bago lang natapos ang midterm elections and sa Senado mayroon 5 sa alyansa, 5 din sa PDP Laban or Duterte Group and 2 po sa Pinglawan, no? So let's see ang sino will be the next, sabihin natin Senate President. Let me share you itong video clip tungkol sa sino po will be the next Senate President. Dami na po ang mga contenders, no? Dami na mga contenders and let me share with you this video clip. Nandito po. Sa gitna ng ugong ng pagpapalit ng Senate presidency sa pagpasok ng 20th Congress sa Hulyo, naglabas ng pahayag ang kapatid ng Pangulo na si Senador Amy Marcos. Ayon sa kanya, may mga lumapit sa kanyang mga kapwa-senador para himuking siyang sumubok maging Senate President. Hindi niya tinukoy kung sino ang mga kumausap sa kanya. Nauna nang lumutang ang pangalan ni Senator-elect Tito Soto na siya raw hahamon sa liderato ng kasalukuyang Senate President Cheese Escudero. Kinumpirma ni Senator-elect Erwin Tulfo ang panliligaw ni Soto at Escudero para makuha ang kanyang suporta. Pareho raw siyang inimbitahan ng dalawa para personal na makausap. Kinausap niya ako, sabi niya, nagpahiwatig naman talaga siya na gusto niya tumakbo as Senate President. Sabi ko, sige boss, pero hindi pa ako nag-commit. I did not make any commitments. Ganun din kay Senator Cheese, nung tinawagan ako ni Senator Cheese, sabi ko, sige po, I'll listen. Dagdag niya, mahaba raw ang naging pag-uusap niya at ng kanyang kapatid na si Senator Raffy Tulfo ukol dito. Nag-usap kami ni Senator Raffy, mahaba-habang diskusyon namin kagabi. May gusto siya, dalawa lang naman yan Senator Cheese at saka Senator Soto. So,
Nag-usap kami, ito yung sabi niya, ito yung gusto ko. Nauna nang sinabi ni Senador Bato de la Rosa na nakatanggap rin siya ng text mula kay Escudero tungkol sa issue. Ang posisyon ng Senate President ang ikatlong pinakamataas na pwesto sa pamahalaan. Malaking usapin din ito ngayon sa gitna ng nakaumang na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na gugulong na sa pagbabalik ng sesyon sa Hunyo. Si Senator Riza Ontiveros naman sinabing kung ang Duterte Bloc ang lalabas na minorya sa Senado, bubuo siya ng ikatlong grupo ng Independent Bloc kasama sina Senator-elect Bam Aquino at Francis Pangilinan. Wala po akong planong sumali sa isang Duterte Bloc. Kung makukuha nila yung label ng minority, may option pa rin po ako or kami kung magdesisyon po kami na isang independent bloc na magpapatuloy talaga sa pag-check and balance, magpapatuloy sa pag-fiscalize, at pati sa labas ng Senado, magpapatuloy sa pagbubuo ng oposisyon. Pareho sa Duterte at kina Presidente. Para sa Alright, yan po ang Senate President issue po. Mayroon na tayong mga contenders like Senator-elect si Tito Soto. Mayroon si incumbent na Senator Mick Subiri. Mayroon din mga pangalan lumalabas si Amy Marcos, Senator Amy Marcos, and Senator-elect si Dante Marcoleta, no? Dante Marcoleta. So, yun po ang mga contenders, mga contenders, and of course, nandyan po si Chis Escudero, ang incumbent Senate President ng Senado ng Pilipinas. Let's see po kung may changes pa po sa Senado sa bagong Senate composition 2025 po. Okay, yeah, this time around, let's go to siguro this will be my last video clip, ang impeachment ni Inday Sara Duterte. Kasi mainit itong issue po dahil from the very beginning, ang midterm election, they are already talking, a lot of people are talking about kailangan si Inday Sara Duterte, ang mga supporters ni Inday Sara Duterte, manalo ang mga kandidato ng Duterte 10 at saka yung dalawa, si Senator Camille Villar at saka si Senator Amy Marcos, para safe si Inday Sara Duterte sa impeachment trial niya po, scheduled to start on July 30, no? July 30. But let me remind you again, sabi ni Inday Sara Duterte, gusto ko po na ituloy itong impeachment trial para malalaman na ang mga tao, ang mga Pilipino, na sino po may kasalanan, sino po ang guilty on these things, no? And i-clear na talaga ang issue ng mga confidential funds, blah 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 blah. Anyway, nandito po, I will share with you itong video clip. Pagsasagawa ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Pagtiyak ng mga mamabatas, susuriin nilang mabuti kung credible nga ba ang mga ebidensyang ipipresenta sa kanila ng prosecution panel. Pinaghahandaan na ng mga senador ang magiging impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Sa harap yan ng inaasahang pagsisimula ng paglilitis sa Vice Presidente sa pagbubukas ng 20th Congress sa July 30. Kung si Senator-elect Dante Marcoleta ang tatanungin, hindi na dapat ituloy ang impeachment trial na aniyay lumilikha lang ng matinding away sa mga lider ng bansa. Alam mo, ito dapat na mabigyan ng din sa kanya, maintindihan nila na walang patutunguhan yung mag-aaway-away. Yan ang gusto kong bigyan ng din. Sa una pa lang ng pagkakataon siguro na pag-usapan natin ang impeachment. Ayon sa mambabatas, may mali sa proseso at basihan ng mga kaso laban sa pangalawang Pangulo. Kung ganito anya ang kaso, kailangan anyang pagdebatehan muna kung kinakailangan ituloy o hindi ang paglilitis. So pagdating sa 20th Senate halimbawa, magkakaroon na dyan ng diskusyon.
magkakaroon siya ng debate, palagay ko hindi ko malaw kung paano nila ilalaban na ang impeachment na isinulong ng 19th Congress ay parang ganun na lamang, itutuloy mo na lamang sa 20th Congress ng walang kaukulang mga batas na maaaring mapagsaligan. Dito lang ay gusto ko nang tapusin. Dito lang kailangan na nating pagtalunan. Dapat mo bang i-turn over sa 20th Congress yung ginawa ng 19th Congress? Yan ang issue dyan eh. We are in full support of Si Senator-elect Ping Lacson, hinimok ang mga kongresista na maghanda ng credible evidence. Ayon kay Lacson, kailangan makumbinse ang 16 na senador na matibay ang mga ebidensya sa mga akusasyon laban sa pangalawang Pangulo para magkaroon ng verdict. Credible evidence kasi at least 16 senators to render their conviction. Kasi kung kulang ebidensya, silly answer for the Filipino people. Paano natin kung hindi pa natin ebidensya? Pero ang Vice Presidente iginit na hindi nakadepende sa mga nanalong senador ang kahinatnan ng reklamong nakain sa kanya sa Senado. Hindi niya raw alam paano boboto ang mga mambabatas, pero tatanggapin niya anuman ang magiging hatol ng mga senador. Wala akong expectations of acquittal or a verdict guilty. Basta sa akin lang ay tinanggap ko na kung ano yung magiging verdict. Whether guilty man yon or acquittal, I'm already at peace. At hindi ko alam kung paano buboto ang mga senators. If at all there will be a trial, I think it is wrong to start counting votes now because they haven't seen evidence yet. They haven't seen what the prosecutors have. They haven't seen what our defense is. Alright, yan po, no? Yan po ang latest updates tungkol sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Finally po, I just want to share with you itong video clip po tungkol sa impeachment pa rin kay Inday Sara Duterte. Let's listen to this po, kung paano ito. Narinig natin po na ang mga congressmen ng 19 na Congress po, no? Some of them promise na may financial assistance po if they are going to sign ang impeachment ni Inday Sara Duterte. Let's listen to this. Well, kasi iba yung narinig ko. Ang narinig ko kasi 1.5 million cash and 6 million angkat ang bayad sa pirma sa impeachment. Alam nyo, hindi dapat nagkakaroon ng budget ang mga congressman kasi that is pork barrel. Hindi sila dapat nagkakaroon ng apportionment dun sa projects ng executive department. Kasi ang trabaho lang naman ng congressman ay gumawa ng batas. Hindi siya pwedeng kumuha doon sa budget ng mga departments niya. So, maraming irregularities and malamang yan din yung protesta ng pagkaraniwan na mga tao na hindi nagagamit ng maayos yung pera ng banyo. Pero ang Malacanang, tahimik naman sa issue. Wala pa po napaparating sa atin ang anumang reaksyon ng Pangulo patungkol dyan, kung yan man po ay totoo. Alisa ngayon to Okay, yan po, no? Yan po ang statement ni Inday Sara Duterte and wala pang statement na galing kay sa Malacanang, no? O sa Palace. So, yun ang latest developments natin po and I am bringing it sa mga kababayan ko po dito sa Malaysia, particularly dito po sa Sabah, no? Sa Sabah and very specific dito sa Kota Kinabalu. Kumusta kayo mga kababayan ko, mga kaibigan natin na mga Malaysiano? And I hope everything is running smoothly sa inyo. And of course, this program, Nick Talk, The Real Talk with Nico, this is also intended for mga overseas Filipino workers natin po sa iba-ibang nasyon. And also, ang mga kababayan, brothers and sisters natin po dyan sa Pilipinas.
Ito po, once again, si Nico Fabian would like to say thank you very much for making me a part of your day today. Happy weekend sa inyong lahat, be it sa Pilipinas, be it dito sa Malaysia or elsewhere. Malaysia, Sabah, the Philippines, God bless us all, and see you in my next vlogging. Bye!